Balikan natin ang update sa Bagyong Leon na posibleng maging super typhoon. Makakausap natin live si Pag-asa weather forecaster Rhea Torres. Magandang gabi, Rhea. Magandang gabi din po. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Rhea, ano ang update dito sa Bagyong Leon? Posible nga bang maglandfall o tumama sa lupa? So for now po, nananatili pa rin isang severe tropical storm itong si Bagyong Leon, pero hindi po inaalis yung posibilidad na ito ay magiging typhoon category sa susunod na 24 oras. Kung meron man po tayong landfall scenario, ayon po sa ating latest na forecast track, maaari po nitong baybayin yung silangang karagatan ng Northern Luzon at posible pong close approach or tumama sa bahagi ng Batanes. Kung hindi naman po ito tatama sa bahagi ng Batanes, maaari po itong maglandfall sa may eastern portion ng Taiwan. So yun po yung latest na forecast track natin sa ngayon. Rhea, may chance bang tapatan o higitan nito yung hangin at ulan na dinala ng Bagyong Christine? So in terms po ng intensity, mas malakas po itong si Bagyong Leon dahil posible po itong umabot ng typhoon category. Hindi din po inaalis yung posibilidad na umabot ito ng super typhoon category bago po tumama or possible na lumapit dito po sa may bahagi ng Batanes. So in terms po ng malalakas na hangin, mas malakas po itong si Bagyong Leon. Si Christine po ay umabot lamang sa severe tropical storm category. Pero pagdating naman po sa mga pag-ulan, mostly inaasahan po natin yung rain bands nitong si Bagyong Leon ay mostly makakatama po dito sa may extreme northern Luzon area, samantala yung trough or extension po ito posibleng makaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. So mas marami pa rin po yung mga pag-ulan na dala nitong si Bagyong Christine kung ikukumpara po sa Bagyong Leon. Ngunit hindi pa rin po inaalis yung posibilidad ng mga torrential na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island sa mga susunod na araw, possible po simula bukas. Rhea, bukod sa mga lugar na nasa storm warning signals na, may mga lugar pa bang dapat maghanda dito nga sa Bagyong Leon? Yes po, tama po. Besides po yung areas, nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 1. Maaari nga po tayo magtaas ng signal sa mga susunod na araw habang papapalapit itong si Bagyong Leon. Ay posible din po yung mga pag-ulan more on sa western sections po ng ating bansa. Dulot naman po yung trough or extension nitong si Bagyong Leon. So besides po yung areas, nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1 dyan po sa may northern Luzon. Maaari din po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. So possible po simula ng Thursday hanggang sa darating na weekend, posible po yung malalakas mga pag-ulan sa may Occidental Mindoro, gayon din sa may Panay Islands at Palawan. Meanwhile, posible naman po simula Friday, makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan sa western portions ng Southern Luzon, dyan po sa areas ng Calabarzon, gayon din dito sa may Metro Manila area. Maraming salamat for the update, Pag-asa weather forecaster Rhea Torres. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.